Mga paps, nasubukan nyo na bang mag-wax ng chain? Kung hindi pa, ako na ang bahala. Sa video na to, ako na ang gagawa ng lahat. Para by the end, malaman nyo kung sulit bang pag-aksayahan ng panahon ang chain waxing. Mali. Pero teka lang, para malinaw, ang tinutukoy ko dito ay yung paggamit ng hot melt wax or yung paglublob ng kadena sa tinunaw na wax, which is a known alternative sa paggamit ng oil-based lubricant or chain lube sa ating mga siklista. Ngayon, ang kadena at langis medyo matagal na yung nananahimik. Kumbaga matagal na silang in a relationship. And wala namang problema sa kombinasyon ng dalawa. Mapamotorsiklo, sasakyan, makinarya, lahat yan gumagamit ng something na oil-based pang lubricate ng chain. Pero kung ganon, bakit nauso pa tong chain waxing? Di ba ika nga ng kasabihan, if it ain't broke, don't fix it. Well, sa mundo ng cycling, meron tayong 3 main reasons. Number 1, marginal gains. Number 2 is para maprolong ang lifespan ng drivetrain. And number 3, convenience. Yung number 1, hindi na natin tetestingin yan. Medyo masyado na yan technical. Besides, marginal, meaning katiting lang naman ang ikabibilis nyo. But basically, galing yan sa reduced friction ng drivetrain, meaning mas magiging efficient ang delivery nyo ng power. Yung number 2 naman, which is para maprolong ang lifespan ng drivetrain, well, hindi ko rin magagawa ng scientific na testing yan. Pero mag-share ako ng personal experience ko by the end of the video. But more importantly, kung alam natin yung logic ng chain waxing, medyo mahirap na rin i-refute. Talakayin natin ng mabilis. I'm sure nagsisimba ang marami sa inyo, or kung hindi man, malamang nakapunta na kayo sa procession or sa house blessing. Habang hawak nyo ang kandila, meron diyang tumutulo, yung masakit kapag napunta sa balat. Aray. At kung mapunta man ito sa sahig or sa furniture, medyo mahirap itong tungkabin. Now imagine na yung same wax na yan ay nakakoat sa buong chain. So essentially, wala nang naka-expose na metal kasi meron na siyang additional layer of protection. So hindi nakakaskas yung metal. Basic, diba? Mga paps, since na-research ko naman na lahat to, bibigyan ko na lang kayo ng links. Una, kahit anong video or podcast na nandoroon si Mr. Josh Portner, isang kinikilalang marginal gains expert sa bike industry. But since maraming videos na lalabas dyan, unahin niya na tong interview niya with Dylan Johnson dahil mas compressed ang information dyan. So balikan natin yung last reason for chain waxing, which is yung number 3, convenience. Ngayon dito talaga nakasentro ang video natin. So para natin masagot yan, kailangan natin magsimula sa zero. And obviously, ang pinaka-first step ay mag-gather ng materyales. Ngayon total nabanggit ko na rin ang kandila. Alam nyo ba mga paps na yung wax na ginagamit sa kandila, which is paraffin wax, ay ang exact same wax na ginagamit sa chain? In fact, kung may kandila kayo dyan ngayon, pwede nyo nang tunawin yan at ilublob ang inyong chain. However, hindi siya recommended kasi kadalasan ang common na kandila ay hindi pure. Merong may kulay, merong scented, kumbaga may extenders. Pero huwag kayong mag-alala dahil laganap ang paraffin wax sa Lazada at Shopee. More specifically, mas mainam kung dadagdagan nyo ng keyword na refined dahil ito ang pinakapurong version niya. Ngayon itong nabili ko is 150 lang per 1 kilo. And spoiler alert, itong 1 kilo na to, napakatagal nyo nang gagamitin mga paps. At this point, pwede na actually tayong dumiretso sa process. Kasi lahat ng natitirang requirements ay mga simpleng kagamitan lang sa bahay. However, ayon na naman kay Josh Portner, yung mga iba nagdadagdag ng additional lubricant. At ang isa sa mga nirecommend niya ay ang PTFE, which stands for, polytetrafluoroethylene, or mas commonly known sa pangalang Teflon. Yes, yan yung same Teflon coating na makikita sa mga mamahaling kawali or yung ginagamit na tape ng mga tubero. Ang pinagkaiba lang, kailangan natin ng powdered form niya. But since meron naman sa Shopzada, bumili na rin ako. Kaso medyo may kamahalan to mga paps. Yung 50 grams niya is nasa around 700 pesos. Pero again, malalaman nyo mamaya na napakakonti lang ng kailangan natin. Kaya magtatagal din itong 50 grams. Again, itong materialis na to, itong Teflon, is optional. So, pwede nyong skip kung ayaw nyo gumastos ng 700. Okay, kumpleto na ang lahat. So, pwede na tayong mag-proceed sa pagwawax. Pero bago tayo magtunaw ng wax, meron actually mas importanteng step dyan. At yan ay ang paglinis ng wagas ng inyong chain. Mga paps, yung paglinis nyo, needless to say, dapat pulido. Dapat walang bakas ng langis, grasa, at dumi na may iwan sa inyong chain. Kasi mga paps, hindi didikit ang wax kung hindi bare metal ang chain. Which makes this, at least for me, the most important step sa chain waxing. Kaya mas okay din na gumamit na lang kayo ng bagong chain. Ngayon, one would argue na ang bagong chain is pre-lube, meaning may grasa na rin from the factory. So, kailangan mo pa rin talaga linisin.
Well anyway, choice mo na lang yan. But later explain ko kung bakit mas pabor ako sa bagong chain. So obviously, degreaser lang ang kailangan sa step na to. At para mas thorough ang paglinis, mas maganda yung garapon method or bote method. Simple lang naman, kuha lang kayo ng bote na may takip kung saan kasya ang chain. Ipasok ang chain, buhusan ng degreaser at kalog-kalogin. Repeat for around 3 to 4 times until wala na talaga siyang grasa. Up next, ito na yung exciting part. Magtutunaw na tayo ng wax. But first, kailangan nyo ng lalagyan na bakal. Think yung llanera ng leche flan. Mas maganda kasi dito mga paps yung patapon na, yung pwede mo nang angkinin. Kasi tulad na makikita nyo mamaya, yung wax kapag tumigas na ulit, mahirap nang ilipat. And spoiler alert, reusable kasi ang wax mga paps. So ngayon kuha lang kayo ng isang tipak ng wax, ilagay sa container tapos tunawin. Ang style kasi dito mga paps is parang siomai, steamed bale. So kaserola na may tubig, pakuluan, tapos nasa ibabaw yung container na may wax. Tanong, bakit hindi na lang diretso sa kalan? Well, hindi daw kasi maganda yung sobrang init. Hindi ko lang kung bakit Basta ang ideal daw is yung enough lang para matunaw yung wax. By the way, yung mga foreigners, ang ginagamit nila is yung parang portable cooker. So, electric. Pero ganun din, di mo na siya magagamit sa iba. So, pili na lang kayo, yung magastos or yung walang gastos. Sa puntong ito, antayin nyo na lang hanggang sa matunaw yung wax. Yung wax kapag ready na, dapat clear siya, parang tubig. Kapag medyo may white pa dyan or kapag medyo cloudy pa, kulang pa yon. By the way, check nyo rin nga pala yung lalim kasi dapat lubog na lubog yung chain. So kung medyo mababaw, dagdag na lang ulit ng wax. Anyway, kayo lang makakatansya niyan kasi iba-iba tayo ng size ng container. So kung ready na yung wax, pwede na tayo maglublob. Pero teka, alala nyo yung Teflon powder? Kung bumili kayo nun, ngayon na ang time para ihalo ito. Konting-konti lang mga paps, siguro 1/4 lang ng 1 teaspoon. Tapos ikalat nyo lang kasi hindi naman natutunaw yung powder. So ngayon finally pwede nang ilublob ang chain. Pero teka ulit, hanap muna kayo ng alambre. Maganda kasi yung chain na kaganitong forma para flat siya at hindi magkumpul-kumpul. So i-shape nyo lang yung alambre tulad ng ginawa ko. Tapos lagyan nyo ng parang stopper sa dulo. Tapos sa kabilang dulo naman mahaba kasi yan na ang hawakan. Yung pagbaba dito mga paps, mga 3 to 5 minutes lang yan. Tandaan nyo lang na yung wax dapat ma-reach yung mga kasuluk-sulukan. So mas okay kung sineshake-shake nyo rin. So after 5 minutes, pwede nyo natanggalin. Angat nyo lang yung chain tapos patuluin, tapos maninigas yan kapag lumamig. So magiging ganyan ang itsura niya. Huwag kayo mag-alala kahit matigas yan, kasi actually yan ang sign na na-reach ng wax yung mga in-between. So obviously mahirap gamitin yan kung ganyan katigas. So ibibreak lang natin yung mga nanikit. Just enough para maibalik nyo siya sa bike. Tapos pwede nyong i-backpedal ng konti para mas lalong lumambot or actually kahit diretso nyo nang i-ride. Yo, what's up mga paps? So bigyan ko lang kayo ng update dito sa chain waxing. Una muna, itong chain waxing ginawa ko pa to nung 2022. Itong video na to dapat i-release ko sana middle of 2023 pa. Kaso yun nga, alam nyo naman, hindi ako nakapag-release ng mga videos. Tapos syempre meron pa ako mga ibang inunang videos. Anyway, ang importante is matagal na ako dito sa chain waxing na to. Medyo madami-dami na yung na-bike ko gamit ang wax na chain. In fact, ito nagamit ko rin to sa Audax. Ito actually chain ko is kailangan na nito ng rewax dahil matagal-tagal na tong hindi na re-rewax. And speaking of rewax, meron kasi ako mga gustong idagdag dun sa first part na hindi natin napag-usapan. At ang pinakauna na dun is yung pag-re-rewax. So obviously, katulad ng chain lube, ang chain wax kailangan mo rin i-reapply. So discuss natin sandali kung paano yung pag-rewax ng chain. Basically, sobrang dali lang. Ang kailangan mo lang gawin is, syempre unang-una, baklasin yung chain, tapos buhusan ng kumukulong tubig. Ang gamitin nyo dito is parang yung electric na pang-init ng tubig, yung mga halos 2 liters yun eh. Yung buo nun, eksakto na yon. So pag binuhos nyo yung mainit na tubig dun sa chain, matatanggal na yung konting latak ng wax para maging bare metal na siya ulit. Tapos like I said kanina, yung wax is reusable. So yung container na nilagyan nyo ng wax, di ba? Pagkatapos nyo tanggalin yung chain doon, so pinatay nyo na yung kalan, di ba? So lalamig na yun, maninigas na siya ulit. Ako ang ginagawa ko is nilalagay ko lang siya sa cabinet, tapos pabaliktad para hindi siya lalo malalagyan ng alikabok. So pag magre-rewax kayo, kunin nyo lang yun, lalagyan na yun, initin nyo ulit, tunawin nyo ulit,
repeat nyo lang ulit yung process. By the way mga paps, yung wax na nandun sa container, kapag nagre-rewax kayo is mababawasan ng mababawasan yon. So dadagdagan nyo lang ulit ng solid na wax. Pero yung container na yon, hindi natin may iwasan na dudumi din siya. Kasi kahit na no matter how perfect yung paglinis nyo sa chain, dudumi at dudumi pa rin talaga yon. So makikita nyo yung wax is magiging gray. So nalalagyan siya ng grasa. So, malamang yung grasa galing dun sa cogs or sa crank. So dudumi at dudumi pa rin yon. Kapag sobrang gray na niya, pwede nyo na siyang palitan talaga. By the way, ang interval na recommended sa pagre-rewax is 500 kilometers. So mas matagal siya compared sa lube. Tapos isa pang gusto kong i-discuss na maliit na bagay lang is yung pag nag-wax kayo ng chain, pagkabit nyo sa bike, pag spin nyo, siguro first ride gano'n, maraming latak na mapupunta dun sa frame nyo. So kakalat talaga yung wax na yun. Mga maliliit na shavings yun. And okay lang yun, expected na yun. Hindi ibig sabihin nun na natatanggal yung buong wax sa chain. Isabihin lang nun na merong parts talaga na makapal yung wax. So parang shave off siya. Pero ang importante is matitira yung wax dun sa mga critical na parts, dun sa mga rollers, sa mga singit-singit. Okay, ang next point naman na gusto kong i-discuss is, sabi ko kasi dun sa first part, bakit mas gusto ko na bago na lang yung chain na gamitin. Dito sa chain waxing, ang experience ko, nakagamit na ako ng dalawang chain. Una, ang ginawa ko is yung lumang chain ko, nilinis ko lang, tapos pangalawa is bumili ako ng bago. Ganito yan mga paps. Ang importante pag magwa-wax kayo ng chain, dapat kumuha kayo ng chain na hindi kinakalawang. Ngayon, meron bang ganun? Well, yes, actually, meron ganun. Ako sa experience ko, number 1, KMC. Ito lang yung mga na-try ko. Number 2, PYC. Tapos, itong pangatlo is itong gamit ko dito, which is yung brand na VG Sports. Itong VG Sports, mura lang to. Siya yung parang chrome yung dating, yung makinang yung dating. Ngayon, bakit kailangan hindi kinakalawang? Nung una ako nag-wax ng chain mga paps, ang gamit ko Shimano. Ang Shimano is napaka-notorious sa kalawang. Hindi ko alam kung lahat ng klase pero yung Deore, pababa, yung mga, kahit mga nasa tig 1,000 na kalawangin nun mga paps. I'm sure mag-a-agree yung iba sa inyo, pero kapag naglinis kayo ng bike tapos nakalimutan yung mag-lube, or kunyari nag-ride kayo sa ulan tapos hindi nyo napunasan kaagad, kalawang kaagad yan yung Shimano. So, importante na maghanap tayo ng chain na hindi kinakalawang. Well, not necessarily na 100% hindi kinakalawang, pero mas hindi kalawangin. Okay, so bakit importante ito mga paps? Ang wax kasi mga paps is wala siyang protection against corrosion. I guess pinapasok siya ng tubig kasi hindi siya perfect coating So, I guess merong parts na may maliliit na butas, and once pag pinasok yun, kalawang na kagad yung chain mo. But anyway, napaka-importante nito mga paps na yung chain na kukunin nyo is yung hindi kalawangin. Kasi pag kinalawang yan, well, wala na. Okay, so ang final point na gusto kong i-discuss is parang magko-closing remarks na ako. So, review natin ng mabilis, diba? May 3 reasons ako na binanggit kanina. Una muna is yung marginal gains. Pangalawa is para ma-prolong yung drivetrain. So, yung 1 and 2 na yan, dapat agree na tayo na tama talaga yan. Scientific facts naman yung dalawang yan. So, hindi na natin yung pwedeng sabihin na, ay hindi. Kasi na-prove na yan ng mga foreigners Ngayon, yung number 3 nga sabi ko is convenience. So, sasagutin ko ng personal opinion ko. Ang kailangan nating i-consider dito is, hassle ba yung mag-wax ng chain? Ang sagot ko dyan mga paps, personal to para sa akin, 60% hassle, tapos 40% okay. In fact, ang reason ko lang kung bakit ako magwa-wax ng chain is ito. Sobrang linis ng drivetrain. That alone, yung reason na yan, yung sobrang linis ng drivetrain, yan na ang parang mag-uudyok sa akin na mag-wax at mag-rewax ng chain. Pero like I said, medyo 60% hassle pa rin siya. Depende yan sa ugali nyo or sa pagkatao nyo. Kung kayo yung tipong tao na masipag, ganyan, mahilig buting-ting, by all means, mag-wax kayo ng chain kasi mas advantageous talaga yan. Ako sa ugali ko, medyo ayoko kasi yung talagang na-hassle So, para sa akin, hindi siya ganun kasulit.
in terms of advantage versus disadvantage, hindi siya ganun kasulit. Although, simple lang naman yung steps, diba? Which is, pag magre-rewax ka, pag nakuha mo na yung style, iinitin mo lang ulit yung wax na nandun na sa container. Pero ganun pa man, syempre magsisetup ka pa rin ng kalan, mag-iinit ka pa, ganun, magbubuhos ka pa ng tubig. Mas more steps lang siya. As opposed to pag chain lube. Ang chain lube kasi, di ba? Ganun lang papatak mo lang talaga sa links. And ang ugali ko nga ewan kung ginagawa nyo rin. Kadalasan, kapag may ride, dun lang ako mag-lulube ulit. As in, yung paalis na ako, dun lang ako mag-lulube, di ba? So definitely, mas madali ang pag-chain lube. Okay, so ngayon mga paps, meron akong analogy sa chain waxing. Ang chain waxing para sa akin is almost similar sa pag-tubeless ng gulong. Ang pag-tubeless ng gulong, alam nating lahat yan na mas advantageous yan. Meron siyang puncture protection, mas magaan siya, pero ganun pa man, when it comes to tubeless, merong time talaga na bumabalik na lang ako sa tube. Ang ginagawa ko kasi dyan, kapag bago yung gulong, kapag nagpalit ako ng gulong, definitely mag-tubeless muna ako. Pero kapag na-flat na ako, lalo na yung flat na hindi na niya halos ma-seal, meaning either kulang ka na sa sealant or meron ng palyado dun sa setup mo, pag umabot ako sa puntong ganyan, talagang mag-tube na lang ako. Mas madali talaga yung mag-tube kasi yun ang kinasanayan natin Pero ganun pa man, meron akong mga kilala naman na kahit na ilang beses sila ma-hassle ng tubeless, kailangan nila parati mag-top up ng sealant, parating may singaw, ganyan. Ganun pa man, die-hard tubeless pa rin sila. So, ang chain waxing para sa akin, ganun din siya. Depende siya talaga sa sarili mo. Kung hindi ka masyadong na-hassle sa mga bagay-bagay, bagay ka sa chain waxing. Ang isa kasi talaga sa pinaka-hassle dyan mga paps is yung paglinis ng chain nyo. Yung pag-degrease nyo ng chain. Kasi dapat talaga perfect yan. Otherwise, magsasayang lang kayo ng wax. Kailangan nyong ulitin ulit kung hindi nyo natanggal ng 100% yung grasa ng lumang chain nyo. Or nung bagong chain nyo na binili nyo na may grasa na rin from the factory. Dapat perfect pa rin talaga yung paglinis nyo doon. Yun lang mga paps, yun lang masasabi ko sa chain waxing. Maganda siya, pero para sa akin, personally, nandun siya sa side ng medyo hassle. So yun lang mga paps, ako nga pala si Mark. Thanks for watching and until the next upgrade.